Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Nandito na naman nga po akong muli nagbabalik na nagmamaganda po ninyong kachismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol po kay Kim Chu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabi ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman guys dito po sa ginagawang pangbabastos daw kay Kimi at kawalan ng respeto kay Kimi. So, hindi man lang daw bigyan ng boundaries ang mga sarili at respeto nga kay Kim Chu. So, ano kaya yun? Bakit may paganon? And eto pa, para masyado naman po nilang binababa or ang baba po ng tingin nila kay Kim Chu. So, mamaya tatalakayin po natin yan lahat dito sa ating vlog. But before that, sa mga di pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, i-click nyo lang po ang subscribe button na nandyan sa baba upang kayo po ay ma-notify, maging updated sa mga bago po nating videos about kay Kim Chu and Paolo Avellino. Basta po mga chika na may kinalaman kay Kim Chu and Pao, sagot na po natin yan. And eto guys, simulan natin ang ating update ngayong gabing ito tungkol sa pa-throwback ni Lionheart. And since palapit na nga po ng palapit ang showing ng movie ng Kim Pao and panigurado sila na po ang next na magpa-fan service, nagsisimula na rin guys, pulutanin ng mga mambabalita ang Kim Pao. Panigurado, laman na po yan ng topics ng mga balita, vlogs, tabloid at iba pa. Napakalakas kasi ng hatak ng Kim Pao, kaya panigurado gagamitin nila yan. Anyway, eto na nga, isa po dito si Lionheart. Ibinalik ba naman ito pong may pa-throwback, ito pong pa-jojowain or totropahin ng ang Becky friendship. So, nataon nga po kay Paolo Avellino ang kanilang pinag-uusapan, si Bella malinaw, diretsa na niya lang, totropahin. Pero si Kimi, based lang daw sa itsura, jojowain niya. Pero kung ugali, parang wala pa siyang sagot dahil di pa naman niya nakikilala. Kung itsura ang pag-uusapan, jojowain. Uy, grabehan yun. Ngayon, ang tanong dito ni Lionheart, ngayon ba Kimi? Kilalang kilala mo na? Oo nga, Kimi. Ngayon, kilalang kilala mo na. Araw-araw kayo magkasama, nag-workout. Sa mga event, for sure, kilalang kilala mo na. Mula ulo hanggang paa, itong si Papi Paulo. Ngayon, ang tanong, jojowain pa rin ba? Or totropahin? Pero siguro, wala, kasi jowa na. Huy, grabehan, pinangunahan. So, tayo nang sumagot kasi halatang halata naman sa Kimpawa. And unti-unti rin naman na nilang ina-out yung kanilang relationship, hindi ba? Anyway, bagay na bagay po ang Kim Pao and for Kimi, joable si Papi Paulo. Nako Kimi, totoo yan. Napaka-joable si Paula Avellino na kung saan pati mga bashers may pagnanasa kay Pau. Grabehan yun, pagnanasa talaga. Anyway, kaya siguro inggit na inggit sila ngayon kay Kimi, di ba? Kaya konting kibot lang kapag may sweetness ang Kim Pao, umaatake sila. Hindi nila matanggap eh. Sorry na lang, hindi kayo si Kim Chu, hindi kayo yung babaeng pinapangarap ni Pau. So, syupe, tabi-tabi, alis po sa daraanan ni Kim. Huy, grabehan yun. Anyway, dumako naman nga po tayo dito kay Ateng na malakas na loob, may malakas na loob na tanungin si Kim Chu on the spot kung Avellino na ba siya. Nakatanggap po kasi ito ng samot-saring reaksyon niya sa social media. Siyempre tayo mga Kim Pao fans ay nagpabilib kay ate sa tibay at tapang niya, di ba? At the same time, low-key na kinikilig sa Kim Pao.
Kaso syempre, showbiz yan, nasa showbiz si Kimi, hindi may iwasan yung yung mga ilan na negative na komento tungkol dito na kesyo, binastos si Kimi, walang respeto, etc. Ginawa pang si Kimi, mata pobre. Kimi! Abilino ba? Abilino daw. Kim Abilino. So, narito nga guys yung ilang komento tungkol dito. So, dito po muna tayo sa unahin bago po ang mga replies. Sabi dito ni isang komentor, hindi man lang nahiya kay Kim, pinipilit talaga yung Avelino. Sabi pa dito, patawa-tawa lang yan si Kim, pero sa loob niya, naiinis na yan na ginaganyan siya. At eto pa guys, pati po yung mga fans ni Paolo Avellino nadamay pa sa sinasabi niya rito. Sabi dito, eto na naman ang mga toxic na fans ni Avellino. Pinipilit talaga kay Kim, idol nila. Hindi na nahiya kay Kim. So, hindi lang naman po fan ni Paolo. Most of the Kim Pao fans din naman ay fan ni Kimi since PBB days. So, ayun, may mga nagkokomento na kung saan ay pinupunto na kabastusan daw yung ginawa ni ating kay Kimi, hindi man lang daw nirespeto. Pwede naman daw kausapin, tanungin yon nang hindi live, nang hindi sa national television mapapanood ng lahat. Tinan nyo daw yung reaction ni Kimi, nagulat, etc. etc. Binastos daw si Kimi, walang respeto. Dapat daw hindi ganon kung tunay na nagmamahal kay Kim. So, parang pinahiya na rin daw nila dito si Kim Chu. Bakit kaya mapapahiya si Kimi? Anyway, ayun pa, may nagsasabi na meron daw tamang lugar para kausapin at tanungin si Kim Chu para linawin yung mga ganitong bagay. Hindi ganito. Nagkinulat daw talaga itong si Kim Chu. So, ayun, sa halip na makuha ang gustong kasagutan, hindi dahil nabigla din si Kimi. Knowing Kimi at Paolo Avellino, halata naman daw na pina-private anuman po yung sa kanila, so dapat huwag pangunahan. Hayaan daw na kusang loob ng Kim Pao sabihin yung mga bagay na gusto nating marinig, like sila na talaga kasi ramdam naman na sila na. Well, I must say, bilang transparent, syempre, pinapakinggan din naman natin kung ano ba talaga yung pinupunto nila. Mahusay silang mangusap, mangumbinse. Kasi, for some reason, na meron naman po silang points sa sinasabi nila. Pero may konting butas lang kasi doon tayo sa sinasabi niya na si Kimi galit na inside, na naiinis na. Grabe, binabanyo naman po yung pagkatao nitong si Kim Chu. Minamaliit nyo naman na ito pong pagkatao ni Kimi. Hindi naman po siya ganon kabilis ma-upset. At nauunawaan niya na fan yan eh. Hindi po yan mapipigilan at understandable na fan yan. Tanda lamang na ganoon po ka-effective ang tandem nila ni Paulo Avellino. So, hindi po makita ang utak ni Kim Chu para ganunin mainis or galit na doon kay ating deep inside. Nabigla or nagulat siguro, oo. Kita naman kay Kimi na medyo nagulat talaga siya. Pero yung nagalit, I don't think so. Nagulat lang talaga itong si Kimi. Huwag yung palabasin na mata pobre itong si Kim Chu at Mataray. Hindi po siya gano'n. Happy-happy lamang po itong si Kimi. Napaka-bubbly. Samantala, narito nga basahin natin yung mga reply. Ba't naman mahihiya? Ano bang masama sa sinabi niya? Huwag mga bitter, magpapasko. Hirap mong pasayahin ate, hahaha. Hindi ba pwede na nag-joke siya? Sinasakyan nga din ni Kimi. Ay, nabuhay ka ulit. Number 1 basher ka ni Kim, di ba? Or number 1 basher nila Kim ito. Sabi pa po dito, reply,
natuwa siya. Hindi mo ba narinig? Nag-thank you pa siya. Feeling ko, ikaw lamang yung naiinis, hindi si Kim. Eto pa, bakit maiinis? Mas malawak ang pag-iisip ni Kim Chu kesa sa'yo. So, yun yung sinasabi po natin. Malawak po ang pag-iisip ni Kimi, ang kanya pong pangunawa. Syempre, fan po yan. Nagulat lang talaga itong si Kim Chu. Hindi po siya naiinis. Eto pa, sabi pa po dito, hindi naiinis si Kim kasi love niya si Paulo. Masaya pa nga siya, oh. Kaya nga masaya pa itong si Kim. And wala naman ako nakitang bakas ng pagkainis dito sa mukha ni Kim Chu. Nagulat lamang siya. So kayo guys, ano inyong masasay patungkol dito? Pa-comment ka lang po sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat!